Hi guys, maayong hapon sa inyong tanan. So karong adlaw ako adayong i-discuss kung paano ko naabot diri sa Hungary gikan sa Kuwait. First off, I am Rhea. Nidako daay ko sa Mindanao and gikan sa Pilipinas, nakapag-work pa ko sa Kuwait 8 ka tuig. After sa 8 ka tuig, nag-cross country ko pa ato diri sa Europe kay gusto gid kay nako makaadto diri sa Europe, no? So Hungary gave me the opportunity, job opportunity, so naa ko diri karon. So karong adlaw, I will speak in my mother tongue. So sa mga dili Bisaya, I will try my very best na ibutangan na lang og kanang subtitle para makarelate ang tanan in English. So naay 4 o 5 rather ka part ang ako ang topic about sa kuang pag-transfer cross country gikan Kuwait paadto sa Hungary, no? So ang first is Hungary job application process. Unsa man ang process nga akong naagian gikan Kuwait paadto Hungary. So basically nag-apply ko og trabaho pero giagi siya sa agency. Okay? Disclaimer, I will not endorse any agency. I'm not endorsing any agency. And I'm fully aware nga na ay agency katong ako ang gi-applyan. Gi-post nila ako ang video online sa Facebook, WhatsApp stories, and all, which is without my consent. No, naghatag og video, yes, but what I know is ihatag to nila sa mga applicant na nag-apply na. That's what I know. Wala ko na aware nga kanang i-post day nila online, which is I don't mind also, sige i-post nila online because that's my testimony and it's real nga napagawas jud ko nila from Kuwait to Hungary. But I'm not giving them the full credit because I also did my part. God did his part as well, the major part, and I am not endorsing any agency. I am not. So kung naamoy plano mag-cross country, bukod pa sa Hungary, let's say, gikan mo sa Middle East, gusto mo mag-cross country pa to Canada or New Zealand, Australia, US, or whichever country that you choose, tapos magbasing mo dito sa kuang video kay successfully napagawas ko nila to Hungary, I hope you will not use that as basis. Okay? So ang ako ang process, okay, paadtong Kuwait. Unsa ang period sa process nga ako ang naagian. So nag-apply ko May 2025, end of May 2025. Pagkahuman, nadawat na ako ang contract, of course na ay kanang video introduction, na interview sa agency. Nagpasa kong resume, nagpasa kong passport, ako ang details. They asked me some details, certain details. Tapos, roughly after 10 days, na-receive na ako ang job contract together with the work permit, accommodation letter, mga documents na kailangan for visa application, which is ibutang na ko na siya later on in the later part of the video. Mabalaan ninyo sa mga documents na ako ang gipasa. And after like I believe 1 week na ko yung visa schedule, so nag-submit ko for visa application. And then after roughly 40 to 45 days, June 19 ko nagpasa og visa application, biometrics, and then July 30 na ko yung visa. It was approved. Glory to God. Kitawagan ko sa embassy, you need to collect your passport. So July 31 ato ko sa embassy sa Hungary dito sa Kuwait. So mo na to. And then how many weeks? August 20 ko nakahawa og Kuwait kay naapay render period sa kuang work kay sa Kuwait 90 days as per the law na mag-render ka from your resignation. Ako agani kay wala siya actually naabot og 90 days, pero nisugot ang employer. Actually it depends on your employer
may mga employer na dili mo sugot, may mga employer na musugot man. So August 20 nakahawa ko og Kuwait, and I'm already here on Hungary. Timing nga kanang Hungary national holiday, daghan kay tao sa airport, tapos medyo complicated pa kung kinsa ang magsundo that time. Medyo rough ang arrangement, pero successfully naabot jud ko diri sa Kuwait. So mauna ako ang job application process from Kuwait to Hungary. So visa application process to Hungary, i-discuss na ko ni sa inyo nga kung sa ang mga documents nga gi-prepare ug ang process dito sa embassy. So bali kung mag-apply day kag visa sa Kuwait, work visa which is long-term B visa, diretso na sa Embassy of Hungary in Kuwait. Dili na mo agi sa VFS. Kung nakadungog mo aning VFS, daghan kaayod ka ng mga Schengen countries nga dira mag-apply o visa paadto diri sa Europe. So in case of Hungary, kay kung long-term D visa or work visa, diretso na ka sa embassy. Ang gibuhat is ang akong agency, nagbuhat silang email, possible po na ikaw na mismo ang mag-email sa embassy asking for schedule. Mag-request kag schedule, let's say June 19, 2025, mag-apply kog visa, ingani-ngani. And then they will acknowledge, if the embassy acknowledge na June 19, ingani, imong schedule, then you should go on the specific schedule and time. So, ang nahitabo sa kuha is nag-apply na ko dito, June 19, na ako'y schedule. So, gi-prepare na ko akong mga documents. There are documents nga gikan sa employer and naapoy documents nga gikan sa imuha from the country of origin. Like, for example, sa kuha naman ko sa Kuwait, so, ang naapoy ko'y mga documents nga gi-prepare from my side. Let's say, sa employer na side, kay job contract, katong English translation, form, like form, kay in Hungarian, magud to. Work permit, syempre, lawyers certification, accommodation certification, kanang nagapatunay ba nga kanang pag-abot nimo sa country na kay accommodation. Tapos, may mga other documentation pa which is in Hungarian. So, grabe kay no, dako kay tabang sa kuha sa Google Translate. Gipang Google Translate lang na ako kay naka-Hungarian gyud siya tanan. Even the job contract, no. Tapos sa kuang side kay ang naa pa di ay gi-prepare pod sa agency ang dami ticket at ug kanang insurance. So, kailangan po na siya. Tapos, ang sa kuang side, ang ako lang gi-prepare kay bank statement, 6 months. Police clearance, gi-download lang nako sa Sahil. Like, only the copy downloaded from Sahil. Bali, ang kaning Sahil dai is application. So, naami access. Kung naa kay residency sa Kuwait, you can download your Sahil app. And then, dito na nimo i-download ang imuhang police clearance. Maulang po ito ipasa. There's no attestation needed. Tapos, employment certificate. Maulang na siya ang kailangan from my side. And the rest of the documents, ang agency na mag-provide and ang employer. So, ato ang process sa visa application to Hungary. Tapos, di ay no, kanang tawag ani, kanang important note bago mo mag-apply, no, especially like for example you will undergo agency, gyud ha, kanang be vigilant gyud, manigurado mo kay dili pud lalim ang kanang bayad. Ako kay personally na ako'y gibayaran yun sa process, which is normal na gyud kay bayaran, but I am direct hired from the employer nga side. So, kaning sa mga agency, no, nga kanang be very cautious gyud. Gina-encourage gyud ta mo nga kanang mag-research gyud bag-o mag-register bag-o ihatag inyong kwarta. Kay ngano man ako kaduhan ako na scam, guys, as in 2 agencies kaning Talent Driven of Worldwide Connection Kuwait. I will name drop these agencies. Kay, you know, I am not here to like
say anything against them. I will just share my experience, and it's not only them, any agencies, bisan ang ako ang agency nga gi-applyan nga kanang successfully nga napagawas ko, be very cautious gihapon mo guys, kay dili ba ala 5 kwarta, you earn that money, that's hard earned money, ika na sa imong blood, sweat and tears, wala na siya gipulot lang sa kanal. Ang uban gani nga akong kilala, I have people sa GC nga kailan ako giutang pa nila ilang kwarta, unya walay nahitabo 1 year 2 years nang hinulatay natenga tungod kay dili transparent ang agency, tungod kay kanang sige lang hulat-hulat, trust the process ang ilahang tagline, trust the process, 'di ba? So first is katong nag-apply ko sa talent driven, no, I believe na agihapoy mga tao nga successful pud ang application dira, which is that's why I am not sharing this experience to go against the agency, but this is my personal experience I'm sharing para maging cautious mo sa inyong part. So kani siya, nag-apply ko through Czech Republic man to siya, no, dili ko makareklamo sa ilaha kay naka-produce sila og work permit, but my biggest concern, naaway pa nako ang kanang mga agent dito, kay wala sila naging transparent about visa application schedule. Kay di ba kung naanat ka tanan documents, syempre mo ato na ka sa embassy to apply. Ang sa Czech Republic di ay kay kung mag-apply ka og visa dito, raffle di ang schedule. Wala nila nagiingon from the beginning. Kay kung giingon nila na ako nagdali na ko nga makahawa og Kuwait, I will not apply to them, di ba? Usahay man gud, no, kay kwarta-kwarta lang pod, kwarta-kwarta lang gyud pod, mao nang dili sila transparent. Kay if they really wanted to help the people, you need to be transparent para ang expectation sa applicant, di ba, dili over the roof. And kabalo pod sila kung asa nila i-position ilahang sarili. So ang nahitabo sa kuha, September, I believe it was May 2024 nga nag-apply ko dito nga agency. After 5 months natagaan ko nilang work permit, but ang schedule wala. Anak ko sa ilahan ask or give me the schedule first bago ako magbayad sa next step. Wala na. What they did is they canceled my application process. Gusto nila nga magbayad sa ako para i-apply ko nila sa visa schedule, which is ang visa schedule guys to Czech Republic. There are scheduled countries na ingana, I believe even Poland, ingana na siya. Pag-research gid mo maayo kanang ang nahitabo kay gi-cancel nila. Dili na ko nila anhon kay raffle man gud, no, like for example sa Czech Republic every quarter. When I say every quarter, 3 to 4 months. So, kaning 3 to 4 months, duha lang. Like, for example, sa Kuwait or Saudi or any Middle Eastern countries, I don't know kung saan ang situation sa ibang nga country. Pero, let's say sa Kuwait, duha lang every quarter. Imagine, duha lang katao ang tagaan og schedule. How many applicants ang napending? Kay duha lang ang magka-schedule. Dili pa jud sure kung approve. Diba? So, be very cautious yun pag pag research and all. Nag-comment gani ko sa Google reviews ana nila, no. Nag-comment ko dito, ang tubag ba naman sa owner na your brain inganing ani na na ko to siya kanang I have the screenshot of all those conversation nga nang gaslight pa sila na ako apang sala nga nganong wala daw ko nag-research og maayo, ana god wala daw ko kanang nag-isip, may na lang daw nga wala ko nakahawa gihapon kay buguon daw ko ana. What? So be very careful. Ang katong first na agency nga akong gi-applyan kay talent driven to siya sa Dubai. So I'm just saying this, be very careful na sila mga successful nga applicant nga napagawas, pero naapod sila things nga dili sila transparent. So be very careful gud bago mo magpagawas og kwarta. Ang next kay ang Worldwide Connection Kuwait. Isa pa na siya, no, nga wala ko'y transparency. Ang ingon nila, no, nag-hire sila
nag-hire sila ka na, nag-post sila job hiring, nag-apply ka dito. Ang ending kay pila na ka months silang wait, trust the process, walay job contract. Tapos how many months after, I believe 9 months to 10 months, kay nagsigimig balik-balik sa agency to follow up, ang tubag sa mo is like, we lost the contract and we cannot do anything about it. You lost the contract, it means there's no job at all. So murag nag-apply mi sa job that is non-existing. And the bitter pill to swallow pa jud, no, kay before I left Kuwait, I filed a lawsuit against them. Nag-file kong lawsuit. Kaso tani. Kay you are scamming people na amoy hiring, pero si anak god, pero wala man ay sige sila job hiring, pero ilang mapagawas pila lang, 3, 5. Imagine sa 40, 50, who knows kung 40 to 50 people ang nag-apply. How about like 100 to 200 people, tapos ang bayad nimo is 445 KD. Imagine the money coming in, pero ang mga walay mapagawas nga tarong. Tapos ang ilahang kabalo ka unsa ang ilahang tactics kay nila ba sa kanang dili maguna mo hawak ang sa government sa ingani nga country, dili na namo hawak sa ingani nga yung kanang ingana gud nga rason, musulod lang na siya sa work permit o visa application process. Dili na ginahawak sa agency, even sa company nga nag-hire sa imuha. Ang work permit release kay diba na kay job contract, tanan-tanan na documents sa kanang company nga nag-hire sa imo. Mag-apply na sila work permit sa immigration sa country. So, ang release from the immigration, dili nila hawak ang period. Let's say, naiuban 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months. Naana siya dira, dili na nagunit sa imuhang company. Pero, ang job contract itself, gikan na siya sa company, dili na siya gikan sa government. Kaya ang company man na mag-hire sa imuha, di ba? And the visa application po, pag nag-apply na kag-visa sa immigration, ang period of release dili na po naagunit sa imong company. Let's say naiuban 5 days, 10 days, 15 days, 30 days, in my case 45 days bago na approve until 90 days. Dili na siya dili na siya kanang classified information is all over the internet, na even it's in the embassy itself na ang application approval is like 30 to 90 calendar days, sometimes 120 calendar days. Ang immigration ang magbuot pero ang job contract gikan na sa employer. So ako ang case dito sa Kuwait, no, sa Worldwide Connections, ako ang case, wala jud koy nadawat na job contract in 10 months. In 10 months wala, di ba? Tapos ang strategy magud nila, yes, let's say wala ko nadawat sa work and all, pero ang ilang tubag is wala sila job contract na wala nila, we lost the job contract. Mao na ang tubag sa mo katong nag-follow up mi dito physically ni adto mi dito sa ilang office, and they were not transparent. They didn't tell us na nawala nilang job contract, basta kay naghulat-hulat lang, mura kag naghulat sa hangin, nawala lang, wala mi idea nga ingana di ay. So 10 months, imagine 10 months ka nagulat-hulat, wala gyud. Tas ang ilang strategy, no, kay kanang let's say nag-apply ka as factory worker, bawa ikaw na kay let's say naka-experience as factory worker or barista, ingana i-post na nila online, hiring for barista, let's say 10 baristas, ingana. So nag-apply na ka, you will never know kung kanang 10 na slot naubos na siya. You will never know because they will not be transparent about it. So nag-register na ka, nagbayad na ka, ang ending kay after 1 month, 2 months, they will offer a different job. Let's say, naami kanang job hiring for housekeeping. Kayo na ako'y friend nga ingana ang nahitabo sa iya. She's a barista here. Gi-offeran siya og kanang hotel cleaner. So na hotel cleaner siya. Imagine that. 'Di ba? Like, I know they are trying to help, but it's still scamming in a sense kay na stuck. The applicant is stuck. Katong
original job nga iyahang gi-applyan, sales, logistics, inventory, or whatsoever, nag-apply siya kay mauto ang iyahang line of work, mauto ang iyahang career path, iyahang ang kanang iyahang yung nakasanayan nga work. Unya, out of desperation, mo ni siya, isa po ni siya guys ha, don't apply out of desperation. If you are really willing to move and you are willing to sacrifice your career, it's up to you. Diba? Ikaw na mag-decide. Let your yes be yes and no be no lagi daw. Dapat decisive jud ka pag nag-apply ka. And ready ka to lose some things. I-weigh ni mo ba ang sitwasyon? Like for example na, katong sa kong amiga na ano siya, sa F&B industry siya, tapos nag-hotel cleaner siya. Kaya, mauna ilang strategy. Mag-offer ka nila og iban nga job nga unsa ang available. Kaya, tas ino nila nga, wala na tong una. They will not be transparent ba? Nga kani siya, nawala na ang contract or naubos na ang slot, na anay na hire. Dili sila transparent sa ingana. So, mag-offer lang sila nga mag-offer kung unsa ang available nga job. Diba? It's so silly. Kaya kung it's so silly, as in, really guys. So, just, if they think, maybe for you, ang imuhang perception, ana, is they are trying to help you. For me, no. Kanang murag, they are using your desperation to move na kanang makagawas na ka nga mag-offer na lang sila, mag-offer nga lahi nga kanang mga lahi nga job description or na trabaho ba ingana. Mao nang medyo off ko sa ingana nga way. Even katong sa kuha dito nga agency, nag-ano na gani ko, sige, nag-oo na lang ko na nag-oo. Kay, iba mapudgod akong goal nga nung nag-adto ko dari sa Europe. So, nag-oo lang ko, just may pathway, ana, basta dili ko dili ko mag-nani, dili ko kanang, tawag mag-house helper. I'm not saying, don't get me wrong, I'm not saying na, na siya nga trabaho ha, kanang mali. It's a decent job, you're doing well. But in my case, I know myself. Dili jud ko para dira. So, diba, imagine mo na siyang i-offer sa imong kay maunang job available. Murag, they will use your desperation out of that. Makasapot, as in, sa totoo lang, sa tinuod lang. Diba? So, before ka mag-apply, be very cautious yun. Research, i-check ang agencies if you can connect with the people nga nag-apply dira, 1, 2, 3 people. Ayaw lang tanaw ang katong mga successful ang application. Ask people na katong mga nganong wala naging successful ilang application sa certain agency. Ana siya. Ano yun? Take your time. Pag maingon sila, maubos na ang slot, kanang i-pressure na ka sa agency, don't be pressured. It's your money. Kay once na ma-release na nimo imong kwarta, lisod na kaayo kay daghan sa ilang nga dili gid sila mag-refund guys. Mao ni siya, that's why I have an ongoing lawsuit sa agency sa Kuwait. Kay dili sila mag-refund, di ba? Ang ilahang ginagunitan is nag-sign ka sa agreement nga non-refundable whatsoever. It's like you are paying for a service that does not exist at all. Imagine ha, let's say 445 ta kung gibayaran 400 KD, let's say nagpalit ka og new iPhone, 'di ba? Nag-reserve ka sa iPhone. Tapos mingon sila like after 2 to 3 months. 2-3 months na, 5 months, 6 months, nag 10 months na lang wala gihapon ng iPhone. And then what they will do is Samsung na lang ang available. So they will sila na kanang Samsung na lang available, mao na lang ni ang kuhaa. Are you not going to be frustrated kung ingana ilang ways? Kay ingana gid ang ways sa ilang application. Kay dili na available ang isa, mag-offer sila og lahi. 'Di ba? So, be very cautious gid sa inyong application. Kay sayang ang kwarta. Sayang gid kay ang kwarta. Dili lang ang kwarta, time. Time is money. Imagine sa kuang 10 months nga natenga ko dito. Na ko'y 10 months unta, or let's say
6 months nga experience diri sa Europe, diba, nakapag-work na ko, nakapag-navigate na ko. I believe also in destiny na naapoy ways ang Ginoo nga nang wala na dayon, diba? But also there are ano po ba kanang controlled na ways. Like for example kani kung naging transparent sila, diba, ang mga agency, kung naging transparent sila nga ingani dayang mahitabo, diba, dili ka mag-asa, dili ka mag ano dito. Pero naog yung mga scammer manggud sa kalibutan, naog yung mga scammer ba ang kanang ano, ay my god. So dapat maging cautious gyud mo guys. Tapos answer the question gyud why you need to relocate. Let's say for me is part of my dream, pero naapod ko yung bigger reason why I need to relocate. So sa Kuwait pod no, kay I don't plan to manggod retire sa Pilipinas as soon as possible, and I'm not sure if I'm going to retire there forever. So ang nahitabo sa ako kay giveaway na ko ang situation sa Kuwait. Bisan pa magtigulang ko dito, if dili ko mag-asawa og Kuwaiti local, I'll never get a permanent visa. Mao na siya, walay PR. Unlike sa Europe, Scandinavian countries, there are certain Scandinavian countries nga naay chance, diba? Mauto siya ko ang juris the chance of having a permanent residency. Unya, makitaan po na ko online na ang Canada, Australia, na ba kay mga congested na pud kaayo. And for me po, geographically, ganahan ko sa Europe in a sense na borders to borders lang. Let's say, kung na ako'y Schengen ID, pwede ko makaadto sa Germany, pwede ko makaadto sa Austria, pwede ko makaadto Croatia, and any part of Schengen country. So, dili siya boring, kung baga pa. Unlike sa Canada, geographically, dako kay siya. Diba? Ang movement lisod. So, iway na siya nga mga situation, ha? Bago mo mag-relocate, kailangan ready gyud mo. As in, super kailangan ready gyud mo. Naapod ko na na experience nga ako ang friend kay hala out of emotion, hala nag-apply no, nagpasa siya documents and everything, nag-sign og agreement. After a week kay nag-withdraw. Unya na-applyan na siya og kanang naka-perma na siya og job contract or murag i-applyan na siya og work permit. Ang ending nag-withdraw. So dili tay nga na ha, kanang dili mag-decide out of your kanang emotions. Relocation is not a decision overnight. You need to think it through. Kailangan pag-isipan gyud nimo guys, ha? Kanang huna-huna agyud tarong, huna-huna agyud pag-ayo, ayaw og kanang kay tungod si ingani ni nag-relocate, kay tungod akong friend na ana diri, ako pod, diba? Dili mag sunod-sunod lang sa trend. Imuha ng destiny dapat you decide for your destiny. Para pag maabot ka sa lugar, dili ka ma-shock kay naagi yung mga culture shock kay kalahian, diba? Daghan man gyud. Pero at least ready ka. Dili ka kanang mawindang na pag-abot dito. Kay nganong nagtuo magud ko sa akong friend, kay nganong ingani. Dili ha. Dapat ikaw gid mismo gusto gid ba na nimo? And it's okay to ask, guys. It's okay to decide for yourself. It's okay to want something. It's okay to long for something. Because wanting something also is a self-care. Ayaw mo pag una-una nga, hala, oy, murag selfish ra kay ko kay gusto na ko ingani. No, like, it's part of being human to want something, and it's okay to want something. Diba? So, yeah. Mauna siya, guys. And important note before applying. Okay? Before ka mag-apply, important note before departure. Unsa ang mga dalon. So, diri sa Hungary, i-advise na ko sa inyo, magdala mo rice cooker, universal charger, or kanang adapter, no? Pag gid mo anang adapter, adapter. No? Ninyo ang adapter kay lahi ang ilahang port diri compare sa Middle East or sa Asia. Tapos tawag po na ko sa inyo ha, pila na ko ka days diri.
na notice na ako sa mga grocery stores, dili uso ang kanang mga plastic bags. So you need to have like a grocery shopping bag na pwede nimo i-carry mo ang mga ano kung in case na kailangan nimo mamalit diri. Tapos rice, if kaya nimo magdala og 2 to 3 kilos, have that. Kung dili jud ka makaano, dili jud ka mabuhi nga walay rice, at least man lang once or twice a week na kay rice. Kay diri nakita na ko sa mga grocery stores, wala pa kay ko ka-explore somehow kanang mga basic nga grocery stores diri lang, Lidl or something like that, Tesco, kay tagwa 1 kilograms na pack ang ilang rice, tapos mahal kaayo, mahal siya. Kay dili man sila ting rice diri, tinapay man sila. So you can bring rice cooker, and also SIM card. Ang sa SIM card ni mo diri, no, rather, nagpalit kog SIM card based on my experience. Dili na ako siya magamit kay I need to open the SIM card pa. Kailangan pa na ako siya ipa-open sa store nga nagabaligya mismo sa SIM card. So yun, kailangan na kay eSIM. At least man lang 10 to 20 days nga kanang international internet pagpalit na daan na ay mga applications, no, na pwede nimo i-download eSIM. Okay, you can ask people, or kung na may mga friends nga naa sa Europe, kung unsa ang klase nga eSIM inyong magamit. So mao na siya, SIM card, universal charger or adapter, grocery shopping bags, rice cooker if you need to, or rice, ano pa ba, kanang mga if ever maabot ka diri winter, somehow ilahang mga gamit mas barato diri. So if naka sa Middle East, diri na lang kapalit. So make sure that you have cash nga kanang daghan yung kag savings, kay lisod kay diri pag walay kwarta. Maulang to siya, guys. So thank you so much. I hope na maging vigilant gid mo sa inyong application. I wish you all good things, and may God guide your path. And really, guys, it's okay to dream, it's okay to want something. I hope that you will be successful in your journey. Kung plano man ninyo nga mag-relocate from a certain country to Europe. So, mao to siya, guys. If in case you have questions, you can drop comments, and you can follow my social medias. Salamat kay sa tanan, and God bless you, guys. Praying that everything will go well with you, and dili mo mas sama na ako. Oh my gosh. Thank you. Bye.